i-divide mo lang siya sa 8. 8 kasi 8 po yung pinakang regular working hours natin. Then overtime, ita-times nyo lang po yung hourly rate niya sa 1.25. Yun po yung pinakang computation ng overtime niya. Then kapag NSD, pag NSD po, halimbawa po, ang start ng NSD niya is 11 PM hanggang 6. Hanggang 6 na, no? 6. Hanggang 6 AM po. Ano naman yung ibig sabihin ng NSD? Yung sa night differential po yun. Night shift differential. Pag halimbawa pumasok po siya ng alas 5 ng hapon, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun lang po yung regular working hours niya. Di 6 hours lang. Hanggang, palagay na hanggang alas 2 ng madaling araw. Magmumula siya ng, ang NSD niya ng pagmumula ng 11, 1, 11, 12, 1, 2. So, 4 na oras yung magiging NSD niya. Input niyo lang po kung ilang oras. Nakikita nyo din naman po yun dito. Yung i-input nyo dito is nakalagay din naman po sa attendance. Bakit may NSD ang mga yan? Pag halimbawa pong katulad po ni driver, halimbawa po nasundo si Kuya Joel kay boss, mga ganong instances po. Inaabot siya ng madaling araw. Ganun. Pag halimbawa pong naluwas ng Manila, katulad parang dati naluwas ng Manila, di ba? Mga ganun po. Tapos ito, kapag halimbawa pinapasok ni company ng Sunday, ibig sabihin bayad yon. Tapos naka-times sa yung hourly rate niya, ina-times mo siya sa 1.8. Sa OT naman, pag pinapasok siya ng rest day, tapos may overtime, hourly rate, ita-times niya po siya sa 1.69. Ito, Sunday NSD, kung halimbawa kung may pumasok siya ng Sunday, tapos may night differential nga po, mula nung 11 PM hanggang 10 PM onwards, dun po magmumula yung kanyang NSD, night differential. Pag special holiday naman po, is naka 30%, ayun, yung hourly rate lang, hourly rate, ita-times lang sa 1.3. Tapos pag OT naman po, may naka-formula na din naman po. Parang same lang din po dito sa mga overtime. I-times nyo lang po sa hourly rate. Yun nga po, may mga NST din. Tapos ito, regular holiday po. Ibig sabihin double pay. Ita-times nyo lang po yung hourly rate niya sa times 2. Regular pag pumasok ng regular holiday na may OT, alam mo, 8 hours siya ng regular holiday, so ito magiging kita niya nung araw na yon, at plus yung OT niya pang 2 oras. Yan, tagin ko na po, sample lang. Paternity leave po, pag halimbawang ito po ay sa kasal lang po. Kasal ba lang ba yun? Kasal? Ang pagkakaalam ko po dito sa kasal lang. Kasi ba ka nasa si Mark? Kasal na po yun. Kay Mark ba yan? Ibig sabihin, nanganak po yung, halimbawa, nanganak po yung kanyang ina. Kanyang asawa. Magkakaroon po siya ng paternity leave doon. Kailangan niya lang din po ng mga requirements. Yung, alam ko, marriage certificate at saka yung birth certificate yata ng bata. SIL po. Ang sa SIL? Ayun. Pag halimbawa, normal naman po nakakakuha siya ng, binibigay yung SIL pagkatapos ng taon. Pag halimbawa, di ba meron po tayong sick leave na sick leave lang dito, no? 7 days, 5 days. Wala nga. Ay
5 days. SIL lang po meron. Pero madami po tayong leave na may mga birthday leave, ganun. Pero dito po, SIL lang daw, na 5 days. Halimbawa, yung 5 days niya po, sa isang taon na yon hindi niya nagamit. Halimbawa, 2 beses lang siya nag-SIL. Lalagay niya po dito yung tatlong araw na hindi niya madali nakaano. Parang mali ang formula na rin. Bigyan siya ng per day. Oo, per day niya. Di ba itong per day niya, 1-1? Naka-ano lang siya, naka-early rate lang siya. Tingnan mo. Total Ah, hours so working dapat, salary. ang ilalagay mo dito, 16, bali 18, oo. 8, 24. Tama ba? 24 na anak. Kung 3 days siyang hindi niya nagamit so 24 pa lang ilalagay niyo dun. Hindi pala yung 3 days. Yeah. 1-1-3. So yung 3 na yun, sino magbibigay na si company? Si company po. After 1 year. Apo, pagkatapos ng taon. Pag naka 1 year siya dito. Pero kapag halimbawa po, nag-start siya dito ng February. Katulad ko po, February, yung SIL muna po, binibigay lang kapag naka 1 year na ba? Or, kasi wala naman regularization, automatic dito automatic regular, di ba? Kapag naka 1 year po siya, makakapag-claim siya ng SIL. Saka pa lang siya magkakaroon. Pag halimbawa po na, February siya na hire, tapos same year lang din, pero naka-ano siya, nabigyan siya ng SIL kasi may mga ganong company pa na after 6 months nabibigyan ng SIL. So, halimbawa, hindi naka 6 months siya, palagay na 8 months, nabigyan siya, tapos hindi pa tapos yung taon, pwede niya po yun maklaim kapag nakuha yung 13 months, pwedeng kasabay niya. Or, pwedeng ibigay din ni company kapag sa last pay niya, last ng sahod niya. Kapag naka 8 months si employee, 6 months, Dito kasi 1 year po. 1 year. Oo. Example lang po yung sa ibang company na 6 months, Pag dito kay Frontech 1 year. 1 year. Kailangan mo na pong mag-gulo ng 1 year. Pero parang naka 1 year na siya, pwede siyang maka-claim ng sa January. Diba, 2024, pwede siya maka-claim. Ito din naman po yung naka-formula. Kumbaga, ito yung total po ng hourly rate, tapos kung ilan yung working hours. Na sinabi ko nga po na 8. Yeah. Normal kasi 8 hours. Pero ito, yung total hours na 112. Lahat na po yung buong cut-off. Yun. Pag halimbawa po, may binibigay po si boss ng mga allowance. I-input na lang po dito kung magkano yung allowance. Hindi kay Joan na lang din po makipag-coordinate niyo yung pag halimbawa po, itong sinasabi kong adjustment, halimbawa ng last na sahod niya, kulang po yung sinahod niya kasi presyo malang competition, gano'n. Hindi kailangan pa magbayad ni company po. Di ilalagay niyo po dito kung magkano pa ang dapat bayaran ng company. Pag tax refund po, yung ito po nakukuha po sa 1601C kapag po may labis tayo na pag may labis tayong nakukuha sa empleyado, napapabalik din po yun sa kanila. Pero depende pa din kay boss, sa approval ni boss. Pero makukuha din po to pagkatapos ng taon. Kasi hindi pa naman po makukumpute yung tax refund kapag hanggat hindi natatapos yung taon. So dito po, i-input lang natin yung SSS deduction na mamaya ko computein po. So, ang employee, yearly, nakakakuha ng tax refund sa BIR. Depende po. Kung halimbawa, meron kasing instances po na sobra-sobra yung nating tax refund kay kay empleyado po.
sobra-sobra ang nakukuha natin Pero si deductions. employee pwedeng mag-claim sa BIR. Opo. Kasi papasok po yun sa income tax, yung sa 1702. Parang si ano naman po ang mag-update sa inyo, si accountant. Kasi siya naman po may nakikipag-coordinate sa BIR. Pati siya din po yung may files. Yan, i-input nyo lang po dito yung sa isang buwan po, nagde-deduct tayo ng SSS, PhilHealth, Tag-ibig. Depende din po yan, may sarili-sarili din po yung computation. Base din sa kanyang salary. Tsaka yung income tax na ito nga po yung 1601C, depende din po sa masasahod ni empleyado. Halimbawa po may cash advance si boss, input na lang po dito yung kung magkano i-deduct ni company. Automatic na naman po siya naka-formula. Di, double check nyo din po. Mas maigi na kung halimbawa sa una, imamanual nyo po para alam nyo kung tali dito. Adjustment. Dito po sa adjustment, pag halimbawang may sobra naman tayo na ibigay kay last payroll, may sobra tayo kasi mali din yung compute, hindi kailangan yung deductan natin siya. Input nyo lang din po dito. Tapos makikita nyo naman po dito, hindi kay Abanis po yun. Mapapansin nyo po, ito, maglalagay ako dito ng 112 plus 7. Yung po yung nakalagay sa kanya, ano kanina. Mapapansin nyo po dito, yan. Ano ito? Yan. Number of days 14. Naka-ano na po siya, nakalink na dito. 14. Kasi ito, nakalink na din naman po. Ito. 112. Makikita nyo din siya dito. Parang yung ini-input nyo po dito, napasok ko din dito. Kumbaga parang nakalink na din. Ang kailangan nyo lang po i-recheck dito kung babangga. Double checking lang po dito sa pinaka-summary. Ayun yung auto, yung makikita nyo po. Pag halimbawa kung meron silang sa tulad nito. Ano pang wala dito? May naka-ano pa yan eh. May mga naka-hide po yan eh. I-check nyo po yung mga lagi. I-unhide nyo muna po. Kasi minsan may laman. Hindi parang nasusobrahan. Kaya nagkakaroon ng mga adjustment kasi hindi na na-check to. Na hindi na nadidelete nung kapag nag-update, hindi na naka-delete to. Kaya nagkakaroon po ng adjustment. Kaya lagi pong pag nakikita na, lalo na dito sa summary, titignan nyo po yung mga naka-unhide kasi may madalas may laman po yun. Ito naman po ay wala. Dito mo lang kay ilang days po pinasok na Del Mundo. So, 14. Then, yung kanyang working hours is 112 din. Then, yung OT niya is 11. Tatagtagin niyo po ito. Katulad niyo po, may nakala-input dyan, pero wala naman po dito. Tatagtagin niyo po yan. Ibig sabihin, nung last pa po yun meron. Yan. Ari po, meron po siyang technical allowance at managerial allowance. So, bali sa isang araw, magkakaroon siya ng 600 na allowance per day. Kung halimbawang 14 days yung pinasok niya, yung
600 nun, ita-times mo pa sa 14. Kaya ganyan po. 300 times 14 for 2. Then 300 times 14 for 2. Additional pa to sa sahod niya. Grabe, ang laki. So, yun si Ramil. Ayan naman, ano yan. Managerial Assistant naman. manager. Tapos same process lang din po, ilalagay niyo din po yung deduction niya ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, income tax, depende din po sa compensation niya. Pero sa kanya po ito malalagyan kapag halimbawa nag-compute na po ng benefits. Dinilit ko muna po. Pag halimbawa may cash advance din po or adjustment tax due. Pag halimbawa hindi natin siya pag ibig sabihin po ng tax due, hindi natin siya nakaltasan nung year na yon, pero may kailangan tayong bayaran sa BIR kasi tayo magbabayad, company magbabayad nun once na nag-file tayo tapos hindi natin nabayaran na-deductan si empleyado. So, hindi nadidakan. Sunod po is kay Bakit hindi nadidakan? Sinong may mistake doon? hindi yung may mali din po yung accountant. Bakit po? Kasi dino-double check niya. Siya yung last touch po ng ng preparation. Siya din po yung nagpa-file. So, ibig sabihin, kung halimbawa kung nagkaroon po ng ganon, So, dapat ito ay i-check kay accountant. tapos, dapat si accountant po talaga si accountant din na magsasabi sa inyo kung kailangan niyo siyang didakan o hindi. Kasi madalas naman po dito sa tax refund, gawa ng labis ang kukuha natin kay empleyado. Mamaya. I-upload ko. Okay. Baka mamimito natin naman yung ayan yung isa tabukas na. Kay Rodriguez Charles, 14 days. Tapos yung, isa-check mo din po yung katulad kanina po sa kanyang salary rate. At 1.4. Yan, so tama naman. 1.4. Tapos yung total hours niya, Rodriguez Charles, 109.30. Overtime na 11 hours. Yun. Tapos kung meron din po siyang allowance, yun, may allowance siya na 250 a day. Ito-times niyo po siya kung ilang days ang pinasok niya nung sa isang cut-off. Nagtagil ko lang po. Yan. Yun, ganun din lang naman po. Cash advance adjustment. Saka tayo magda-double check dun sa pinaka-final na reject. Okay. Jerry, 13 days. Daily rate. Manual. Tama naman. 100 for total hours plus overtime na 11. Total hours na is 50. Ito, 150. Minsan din po i-check na din po yung, lalo na dito sa payroll, lagi niyo po i-check yung formula. Kasi minsan nakaganto lang. Yan. Paano kung meron siya ng holiday? So, hindi siya counted. Hindi siya mapapasama sa computation. Hindi, unlike, diba, 16. Ibig sabihin, hindi napasama. Try ko po i-drag ito. Yan. Kasama na lahat. Mapasama yun to 8. Yan. Cash advance adjustment.
Tapos yung pag okay na po na check nyo na saan input nyo na yung sa attendance niya, puproceed naman po dito sa IMI. Ito yung pinakang summary list ng per department. Paano po malalaman kung kung tali sa attendance at saka tali sa pair sa in-input natin? Diba po dito? Ito po, number of days. Dito sa attendance, makikita mo, total number of days, 55. Tapos dito, so tama naman. So, ibig sabihin, tama yung in-input natin sa per employee. Kailangan bangga silang dalawa. 55. Hourly rate. Ito hindi bangga eh. Aba? Ito yung pinakang rate nila nung per hour. Sa regular hours, dito, regular hours, yung 112. 112. Wala pala dito. 112. Regular hours po, hindi kasama dito yung OT kasi may iba siyang column. 437, hindi siya check niyo po. Katulad nyo, pinag-plus-plus ko lang yung total hours. Ito lang po yung nasa taas na yung regular. 112, 109, 104. Yan. Para makita nyo din po. Maggawa na lang din po kayo ng ganito. Ayun, nakagayat na. Gawa ko na naman. So, ibig sabihin bangga. 437 ang total hours. Then yung total overtime. 11. Sasama-samahin niyo lang po lahat ng OT nila. Yeah, 44. Ba't 40 dito? 44 dyan. So, yung katulad po, hindi bangga. Hindi i-check niyo yun kung kaninong may mali. Ito kay Abanes, 7 lang naka-input dito. Pero, 11 dito. Ibig sabihin, lilipat ka po dito sa kanyang folder. I-check mo kung anong nakalagay. So, ililipat mo siya ng 11 kasi dito tayo magbibigay sa attendance. Ayun, bangga na po. 44. Di pag okay na, pwede nyo na po isara yung attendance. Same lang din po pala kapag halimbawang meron silang special holiday. I-check nyo lang din po yung pinakang total nyo dun sa attendance. Tulad na rin po, night differential. Mapapansin nyo naman po dito kapag halimbawang holiday, nakadilaw, naka-red, naka-highlight na red po. Ibig sabihin, 16. hindi, example lang. Pag halimbawa pong holiday, mapapansin nyo din naman po sa Nag-ata ko na request. pati may nakalagay din po na, may nakalagay din dyan kung holiday or hindi. Papasok sa isang 16. Yeah. Oo. Special non-working. Special non-working, are? 1 to 60. Tapos pumasok kami niya, may 30% niya. Ibig sabihin, special non-working po, babawasan natin tong total hours nila ng 8 hours. Di magiging 104 lang. Tapos kung may OT sila nung special holiday na yon, may OT ba yun? Wala. So hindi natin babawasan yung kaabanis. Ito nag-appear special holiday. Yan, lalagay niyo po yung 8 hours dito. Makikita niyo siya dito.
Yun, meron. Mhm. Ito, babawasan natin ng 104 lang din. Tapos, 8 hours ng holiday. Tingnan po natin kung may overtime siya. Wala din po. Tama naman. Kanina kay Dalmundo Ramil. Yun, tama. Halaga 8 hours. Kay Rodriguez. 8 hours. Ah, 7.75 lang. Di, 7.75 lang ilalagay niyo po. Ibabawas niyo dito sa kanyang total hours. Equal. Then may ginagawa ko para shortcut na po. Naka-formula na. Minus 101. Magiging ang total regular hours niya lang po is 101.55 kasi meron siyang isa pa lang special holiday. Mhm. Hindi ko na budget. Ayun, wala siya nung special holiday. Tama lang po nakalagay. Yun. Okay na, pumasok na po. Pag halimbawa meron din pong meron din silang overtime nun, i-input lang din. Mhm. Meron naman po nakalagay dito, special holiday, special, pag halimbawa may OT sila, kaso wala po silang OT nun, kaya wala kang input. Wala din NSD, wala din naman po regular. Kaya laging i-double check po aling naka-hide. Mhm. Halimbawa naman po may SIL, input nyo lang po dun yung kung ilang days. Naka-formula na din naman po yun. Hide ko lang po Ito po naka-formula. Bali, total hours, ibig sabihin lahat-lahat na yun. Regular hours, OT, special holiday, naka-total na yun. Mhm. Yan, papakita ko din. Ito po ang formula. Yan, katulad niya po. Halimbawa, magkaroon siya ng regular holiday. Mhm. Ibig sabihin, magkakaroon dito ng 8. Halimbawa, pumasok sila. Tapos, hindi naman pala siya naka-formula dito. Hindi siya kasama. Kaya, laging, yun, mahalaga po talaga na i-check yun. Yan, para lahat. Total hours ni Abanes, lahat-lahat na po kasama ang 481.30. Check niya po sa attendance. Yan, 40 pa rin. 481. Ayun, 481. Lahat-lahat po. 481. Total na to eh. Ay, mali ang formula. Ayun, nakadrag po lahat. Dapat kay Abanes lang. Ay. Ayun. Gamit po talaga kapag payroll, nakakaano formula. 123 po ang total hours na Abanes. Check nyo po sa kung tama yung 123. Tapos kay Dalmundo naman po is 123 din. Kay Rodriguez 120.30. Villanueva 115. So ang pinaka-total lahat-lahat is 481 sa Bangga.
bangga. Dito naman po sa regular, ibig sabihin po ito yung kabayaran na. Nakalink na din naman po siya. Ito, regular 14.3. Makikita nyo siya dito. Ito. Kung may overtime, makikita nyo din po siya doon kung 1,890. Yun. Kung may special holiday, ganun din po. Check nyo lang, 1,430. So, tama. Ito po. Minsan hindi nasusunod kasi minsan may absent. Parang pinakang applicable monthly salary lang nila to. Ito kasi, ito po, wala ka na pong babaguhin dito kasi nakadepende na to sa rate nila. Wala ka na dyan babaguhin. Total pay. Dapat ang nasa 13 sa ito. Regular holiday plus 40 plus special 17,620. Check niyo po kung tama. Yan, 7,620. Kasama yung lahat-lahat na babayaran. Pero hindi pa din kasama yung kung halimbawa may deduction siya. Parang pinakang totalaan po ng lahat niya. Hindi kasama, pero hindi pa din po dun kasama yung allowance, adjustment. Kasi may sarili pong dito. Parang dito po sa pinakang total pay niyo makikita. So, equal ko na po siya dito sa pinakang total pay. Ibig sabihin pa total pay basta yung pinakang lahat-lahat na babayaran kasama allowance, lahat, pati yung pinasok niya po. Kay dalawang dorang. Ito may allowance siya. Hindi po itong pinakang total pay ha. Ito. Sana naman po naka-label. Kay Rodriguez Charles. Ito. 25 for 40. William Nueva Cherry. 16,190. Tapos dito, pag halimbawa kung dito makikita deduction, wala ka pong kikubuin dito kasi nakalink na din yan. Kapag halimbawa may in-input ka dyan, halimbawa 500, makikita nyo na po siya dito. Hindi naka-ano. Kasi hindi pa po nakalink. Hindi nakalink po. Nakalink pa. Ito. Yan, makikita nyo siya dyan. Pag halimbawa, dinadakan nyo siya sa filter ng 250. Kumbaga dito po sa pinakasama, double checking lang po. Sa pag-ibig ay 100. Halimbawa, may income tax siya na babayaran na 240. So, ang pinakang total deduction niya is 190. Nakikita niyo naman po yung dito. So, bangga. Total. Tatagtagin ko muna po ha kasi wala pa. Yun. Kung halimbawa po may cash advance, halimbawa may ilalagay ko na lang 1.5 para maipakita ko lang yun sa inyo. Ayan, makikita niyo po siya dito. May nakalagay na 1.5. Ibig sabihin, ang makukuha lang niya is 16,120.
deduct na dun yung lahat ng benefits at saka yung cash advance niya. Pinakang babayaran niya is ito na lang. Pinakang babayaran ng company sa kanya. Ito na lang. Pinaka-actual. Ganon din po sa kabila. Yun. Ilalagay niyo lang din po yung contribution nila monthly, tapos yung kung may cash advance, ganun. Mag-a-appear naman po yung date, makikita niyo naman po yun. Ganun din po din. Input nila tsaka kabila na dyan. Yun. Medyo alam po, medyo maguguluhan po kayo dito. Madami kasi yun. Wala pa pong siguro hindi pa na po kumpitan. Kumpitan mo na ba ito ng SSS? Pag-ibig. Mga benefits. Meron na? Hindi. Tinagtag ko muna kasi lahat. Hindi ko na pa. Meron na. Yan. Meron na. Hindi, makikita Pero natin sa mamaya. portal, itatali mo po siya sa portal. Tan. Bukas ko yun itatali. Yun. Hindi ko muna po siya nilagyan. Nasaan yung nandito din yung computation ng benefits niya, no? Oo. May tanong pa po kayo dito. Wala naman. Kasi kapag nagugula, medyo malilito lang po talaga lalo sa mga formula. Kasi nakalink na po talaga yan din. Kumbaga, ito lang po talaga yung gagalawin niyo. Wala nang ano. Eto, hindi ko din po na ano pala sa inyo. Para hindi na may ganito pa. Tatagtagin ko muna po ito, ha. Yan. Kahit hindi na po kayo mag-ano dito, ililink ko na lang. Kahit hindi na kayo tawag dito. Kahit hindi na kayo ililink ko na lang, kahit hindi nyo na i-type. Kakopy ko lang po are. Mula nung 16 hanggang 31. I-paste mo lang po siya dito. Total 112. Tama. So, tama. Yung overtime, copy mo lang siya dito. Tapos paste mo lang po siya dito. Yun nga, kapag halimbawa may may special holiday, may nakamark naman po sa baba. Tapos yun, ililing ko na lang po ito. While gaya niyang gaya po nung may isang holiday. Ito lang po ipa-plus nyo, yung mga regular hours lang. Pero kung halimbawa naman po hindi holiday, di sasama nyo po ito. Pati ito. Kahit hindi nyo na din po kibuin ito. Kasi inilink ko na din yan. Nakalink na din naman po yun. 123 total hours. Ibig sabihin, hindi ko kasama ito. Lahat lang po ng may overtime. 11. So, tali na. Ito yung 123. Kasama dito yung Kaya 123 po kasama yung overtime. Yung overtime holiday, special holiday. Meron din po pala sa iba. Copy-paste lang po. Kung walang nakalink na naman din dito. Ito hindi nakalink eh.
So, payslip.